Module number 6, proper risk management. So guys, alam nyo ba kahit anong galing nyo mag-technical o kahit anong galing nyo magbasa ng news at wala kang proper risk management, wala ding patutungan yung trades mo. Okay? So ngayon isi-share ko sa inyo paano nga ba ang proper risk management. Una, kailangan nyo master yung lot sizing. Okay? At syempre, anong time frame dapat yung gamitin mo? Kasi didepende po yan sa yung capital. Okay? And then, risk-reward ratio or RRR, kung naririnig nyo to lagi, kailangan, syempre, mas malaki yung reward mo sa risk. Okay, so next is 95-5 rule risk appetite. Ibig sabihin guys, 5% yung maximum na pwede mo i-expose sa market. Okay? Gaya ng mga pro firm, ang per day nila maximum is 5%. Guys, kapag na-master nyo to, any prop firm, mag-purchase kayo ng kahit anong account, kaya nyo ipasa. Basta susundin nyo lang yung proper risk management na to. Siyempre, money management. Okay, so proceed tayo. Lot sizing. Dito po, meron tayong gagamiting formula. Okay, yung lot size, capital, risk percentage, at saka syempre stop loss. Okay? So, syempre, bago ka mag-position, alamin muna natin yung risk mo, 'di ba? Magkano ba yung risk exposure ko dito? But the question is, anong lot size yung kailangan ko gamitin or i-expose sa market? Para makuha mo yung mga yan, kailangan magkano muna yung capital mo at saka syempre ilang pips yung stop loss mo. Okay? So, let's say, meron kang $100,000 capital. Okay? So, capital, 100,000 USD. Okay? Example lang po yan, ha? So, ang kukunin natin, ano ba yung lot size na gagamitin mo? Pero, syempre, ano muna yung capital mo? And then, kukunin mo yung risk percentage exposure mo. At saka i-divide mo siya sa stop loss. Ayan, so yan yung formula, ha. Ito yung gagamitin natin. At syempre yung risk exposure natin sa market, yung 95-5 rule risk appetite. Okay, ibig sabihin 1 to 2% max of 5% risk exposure. Okay? So, ayan guys, ha. Ito yung gagamitin natin. 95.5 yung ating risk appetite. Okay, so punta tayo sa market. Ayan. So, guys, dito kung may $100 capital ka, ang i-expose natin sa market is 5% lang daw yung max. Pero, guys, kung magpo-purchase ka nga ng account sa any prop firm, 1 to 2% lang yung gagamitin natin. Okay? Guys, dito kukunin natin magkano nga ba yung lot size na gagamitin natin kung $100,000 yung capital mo. So, compute natin. So, 100,000, kukunin mo yung 2%. So, times 0.02. Ibig sabihin, meron kang $2,000 na i-expose. Okay? So, 2%. Ngayon, syempre, mag-analyze ka ng market. Let's say, ang directional bias mo is uptrend. So, magbabay tayo. Okay? So, kung magbabay tayo dito, ang tanong, magkano yung lot size na gagamitin natin kung $2,000 yung risk daw na i-expose natin, which is the 2% of your capital na 100,000. Okay? So, kung magbabay ka rito, okay, and then kukunin mo yung stop loss mo. First level of support. So, nandito. Okay, nandito yung stop loss mo. Ngayon, susukatin natin. Gamit ka lang ng crosshair. And then, from current price. Tapos, tingnan natin hanggang dito. Magkano? 608 pips. Okay? 6,087 points or 608 pips. Okay, so compute natin. So ang stop loss mo daw 608 pip. Alright, palitin lang natin.
Okay, 608 pip yung stop loss mo. Then ang risk exposure natin is 2% or $2,000. Okay? Ayan. So the question is magkano yung lot size na gagamitin natin. Okay? So manually, kino-compute natin yan. Magkano yung risk exposure natin? So 2,000, di ba? And then magkano yung stop loss na nakuha natin? I-divide mo sa stop loss which is 608, and then i-divide mo siya constant value na 10, lagi sa 10. Okay? So 0.3. Ibig sabihin ang lot size na naggagamitin natin is 0.3. Okay? So kung ang lot size natin is 0.3, ang ibig sabihin nito meron kang $3 per pip. Okay? So kung $3 per pip yung lot size mo, so $3 multiply by 608, so magkano yan? 3 multiply by 608 na stop loss. So ibig sabihin 1,824. So ito yung ine-expose mo sa market, which is pasok na pasok kasi $2,000 yung ine-expose natin. Meaning to say, sa 608 pip na exposure natin sa market, okay, 0.3 lang yung lot size natin gagamitin, which is $3 per pip. Okay, so magbabay ka na rito. Alright? And then, kanina ginamit natin manual kung paano kunin yung lot size na i-expose natin sa market base sa ating capital at saka risk exposure. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo yung calculator na ginagamit ng mga trader. Okay, so punta tayo sa MyFX book. Ayan guys, itong link na to nandun din sa notes nyo. Ilalagay ko rin doon. And then, kanina, kinumpute natin manual magkano yung lot size na gagamitin natin. Dito naman, gagamitan natin ang calculator. So, anong pair yung kanina? Check natin, Euro NCD. Okay? So, Euro NCD. Type nyo lang yan. Okay? And then, account size is 100,000. Okay? And then, ang risk ratio natin is 2%, di ba? So, 2%. And then, ang stop loss natin is 608. Ayan. So, click nyo lang to calculate. Ayun. So, 0.33 lots. Okay? So, 0.33 lots yung gagamitin natin. So, same lang, di ba? Check natin. 0.33 lots daw. Okay, so check natin. 0.33 lots, which is 2,000 yung i-expose natin sa market. Kanina kasi 0.3 lang yung na-compute natin. So, check natin. So, 0.33 lots is equivalent to $3.30 per pips. So, 3.3 multiply 608 na stop loss equals 2,006. Pwede na guys, di ba? $2,000 yung expose natin. So, ayan guys, mas maganda rin kung calculator yung gagamitin na natin. At saka, syempre, mas mabilis. At the same time, eksaktong lot size yung ibibigay sa inyo. Okay, so again, ang una nyong gagawin, pipiliin nyo kung anong pair kayo nagtitrade. And then, ito default lang yan, laging USD. Tapos, magkano yung capital nyo. Type nyo lang dyan. Tapos, kung ilan yung i-expose nyo sa market. And then, syempre, yung stop loss. Napaka-importante yung stop loss makuha nyo. Let's say, 1% lang yung i-expose natin sa market. So, type nyo dyan 1. And then, calculate. So, ibig sabihin, 0.16 lots lang yung i-expose nyo sa market, which is 1% of 100,000 is $1,000. So, ito lang. Okay? Ayan guys, ganyan lang po yung lot sizing. Gamitan nyo ng calculator or yung formula natin kanina para ma-maintain nyo yung risk requirement ng mga firm, hindi kayo mag-breach. Okay? So, next naman na ituturo ko sa inyo, risk-reward ratio or RRR. Ibig sabihin, example nito yung 1:5, or mag-risk ka ng $1 pero magpa-profit ka ng $5. Okay? So guys, ang ginagawa ko dito, una susundin nyo yung basic rules.
okay, buy in the support level and sell in the resistance level. So doon makakuha kayo ng magandang risk and reward. Okay, so punta tayo sa chart. So ang ginagawa ko dito guys, naglalagay ako ng stop loss sa lower time frame. And then ang take profit ko naman is higher time frame. Okay? So punta ko H1 or mas mababa pa, pwede naman 30 minutes, 15 minutes. Tandaan nyo, 'di ba? Magkakaiba sila ng level of resistance at saka level of support. Itinakal natin 'yan sa ating mga last module. So let's say dito sige, gawin natin 30 minutes. Okay, let's say ang analyze natin, directional bias niya is uptrend. So syempre magbabay tayo. Okay? Kung magbabay tayo, let's say this is second level of support, diba? So maglalagay tayo ng stop loss dito. So kahit sagad natin, siguro hanggang dito. Ito yung level of third level of support. So sukatin natin. So from current price hanggang dito, meron kang 57 pip. Okay, ayun, kita nyo guys, 574 points or 57 pip. Okay, so inotes natin. So 57 pip yung SL mo. Okay, and then ang ginagawa ko nga dito, pumunta ako sa higher time frame, let's say sa H4. Punta ako H4. Tapos dito ko kukuha ng level of resistance. So 'di ba, 'yan yung susunod na pupunta ng market. So from current price, susukatin ko mula rito hanggang dito, ilan yan? 76 pip. Okay, so 76 pip. So 76 pip. Okay, so ito yung ating reward. Alright, so 1:1 may kita, no? So ang syempre, kung gusto nyo, yung isa pang strategy na ginagamit ko, paano ko nakakuha ng mas malaking reward. So buy in the support level and sell in the resistance level. So kung gusto mo mas mataas yung reward mo sa risk mo, mag-execute tayo ng order based on the rule ni Forex. Okay, so punta tayo sa market. So 'di ba dito ang analyze natin uptrend, which is magbabay tayo rito. So kukunin natin yung support level. So dito sa area na to. Ayan, so ibig sabihin daw ang market pwede pang bumagsak dito at saka siya aakyat. Okay? So ang ating pending order nandito. Magbabay limit ka dyan. Okay? So sukatin natin kung dito yung current price mo. And then ito yung stop loss mo, that's 30 pip. Okay? So notes natin 30 pip. So 30 pip. SL. So ayan guys, and then kung ang reward natin is 76 pip, so 1:2 yung ating RRR or risk and reward ratio. Alright? So ayan guys, recap lang natin. Huwag niyo kakalimutan, kung gusto niyo mas mataas yung reward nyo sa risk nyo, ang gagawin nyo, maglalagay kayo ng stop loss sa lower time frame and then lalagay naman kayo ng take profit sa higher time frame. Okay? And then the other option natin, buy in the support level and sell in the resistance level. So ito naman, pending order naman yung position natin or market order natin. Okay? So ayan guys, so next topic natin, 95 rule risk appetite. Ito na yung kanina, no guys, natakal na natin to. Sinabay natin siya sa lot sizing. And then time frame. Ayun guys, yun yung hindi natin naisama kanina. So ibig sabihin, lot sizing and time frame. Kanina yung lot sizing, kinuha natin yung lot size, capital, risk percentage, stop loss. Pero yung sa time frame, hindi natin ito natakal, no. Ibig sabihin nito guys, ganito. Kuha tayo ng notes. Guys, dito isingit lang natin, nakaligtaan natin kanina, itakel yung time frame. Okay? Ibig sabihin guys, let's say ang starting capital mo is $100 lang. Okay? Or 10,000 USD or 100k USD. Okay? So, magkakaiba din ng time frame yan. Ibig sabihin, guys, kung naka 100 USD ka lang, ang time frame na pwede mo lang gamitin is from 1 minute to 30 minutes. Okay?
So sa 10k USD naman, pwede ka gumamit ng 1k up to 1D. Okay, 1D. And then kung $100,000 capital ka, pwede kang gumamit from H4 to month. Okay? So, ayan guys, ito yung mga time frame na pwede mo lang gamitin, depende sa capital mo. So, punta tayo sa chart. Okay? So, dito guys, kung naka $100 capital ka lang, which is from 1 minute to 30 minutes, ibig sabihin, pwede kang gumamit sa lower time frame lang. Bakit? Diba, kukuha tayo dito ng level of resistance saka level of support. So let's say ito, first level of resistance, second level of resistance, first level of support, and second level of support. Okay, so imagine niyo guys, kung gagamit ka ng 95.5 rule, risk appetite, magkano yung 5% ng $100 capital mo, which is $5 lang. And then kung naka $10,000 account ka, magkano yung 5% yan, which is $50. And then dito naman sa 100k USD, meron kang 500 USD na i-expose sa market. Tama? 5%. Okay? So dito tayo muna, 100 USD capital mo, $5 USD lang yung i-expose mo. So sa lower time frame ka, kunin natin yung risk mo from current price. Okay, let's say kung naka-sell ka dito, kunin mo magkano yan, 15 pip. Okay, 15 pip yung first level of resistance mo. And then dito naman, ayun, 318 points or 31 pip. Okay, so 15 pip and 31 pip. So magkano i-expose mo rito? 15 pip. And then 31 pip naman sa second level. Okay, so this second level. And then dito naman is first level. Ayan. Okay, so tingnan nyo guys again, naka $100 capital tayo. Then punta naman tayo sa higher time frame. Let's say H4. Okay, so check natin, kuha tayo ng first level of resistance saka first level of support. So ito yung ating first level, okay, of resistance. Second level of resistance natin ito. Okay, so kunin mo yung stop loss mo from current price papunta dito. Ilan yan? 86 pips. First level pa lang yan 86 pips. Kung support level naman or nakabay ka, ang stop loss mo nandito 74 pip. Diba ang laki? 74 pip at saka 90 pip. Nakita nyo yung diferensya guys. Ano pa kaya kung naka D1 ka? Okay, so ito yung current price mo, diba? First level mo ito. And then ang next level of support mo naman ito. Okay? So mas malaki na, hindi na kaya ng capital mo. So kung dito mga nasa, dapat yung capital mo mga $100,000 account ka na. So 293 pip. So dito na dapat yan. 293 pip. Okay? So ayan guys, again, recap lang natin. Kanina yung lot sizing, i-share ko sa inyo, lot sizing. Okay, 'di ba nag-compute tayo manual at saka nag-calculator tayo. And then in time frame, ibig sabihin yung time frame na gagamitin mo ay base sa magkano yung capital mo. Okay, pinakita ko sa inyo ang level of resistance at saka level of support, kung gaano kalaki yung pips niya, lower time frame and higher time frame. So kayo na mag-compute kung saan tutugma para makuha nyo lang yung 95.5 risk appetite nyo. Alright? So ayan guys, and then tuloy natin next sa topic, risk and reward. Okay, tapos na tayo dyan. Sumunod, proper risk management. Ito guys, tapos na rin tayo dito, kasabay siya nung lot sizing yung una. Okay, and then next na topic natin, money management. Okay, so dito guys, madali lang ito. Okay, so open tayo ng notes. Ayan, so money management, ibig sabihin dito guys, balik tayo, yung kanina ang capital natin is 100,000 USD account. Okay,
So money management, ibig sabihin, 'di ba, meron tayong risk appetite na 95-5 rule or 5% maximum exposure, max exposure. Okay? So ibig sabihin guys, kung ang risk reward mo nakuha mo, let's say 1:2 or nag-profit ka ng 10%, so that's 10,000 USD. Okay? Ibig sabihin, guys, kung nagpa-profit ka na ng 10% or 10,000 USD, money management, ibig sabihin meron ka ng 110k USD. So, ang gagawin mo guys, yung 5,000, okay, transfer to wallet. Okay? So, ayan guys, and then ang matitira sa'yo is 105,000. Okay, USD. Tapos, i-expose mo na naman yung 5%. Okay. And then safe na yung capital mo, which is magkano, 100k. Okay, so ganyan guys, ganyan lang po ang money management. Okay, ganyan yung ginagawa ko. Kung magkano yung naging profit ko, magtitira lang ako ng 5% exposure para safe na yung capital ko, and then the remaining profit ko tinatransfer ko na sa wallet. Okay, at isa sa pinaka-importante, huwag niyong kalilimutan is yung withdrawal. Alright, so ito guys, kasi hindi pwede nagtatransfer nga kayo to wallet pero ibinabalik nyo naman sa market. So mahirapan kayo maka-ROI pagka ganun. Ayan guys, so kompleto na. Recap lang natin. So this module, shinare ko sa inyo yung lot sizing and time frame, and then risk and reward ratio or RRR, 95-5 rule, risk appetite, at saka syempre yung money management. Okay, so next topic, pag-usapan naman natin, next module number 7, technical and strategy.